Ayan, ito overview lang to ng naano ko. Saka ito, parang naka-design naman to sa akin. Pwede mo naman siya i-design para sa'yo. Kumbaga sinamari ko lang yung mga key points na nakuha ko dun sa lesson. So ayun nga, ano yung monk mode? Yung mag-disappear ka sa normal routine mo para makapag-focus ka sa sa growth mo. Alam nga yung mga normal routine natin, yung mga, ayan, tulad nun, doom scrolling, natutulog ng 10 hours, kumakain ng mga ang dami na, kumbaga wala kang control sa pagkain. Kumbaga basically wala kang control sa sarili mo. So, aalisin mo yung mga normal routine mo para makapag-focus ka sa growth. Mentally, ilan sa mga nilagay ko dito, yun, fast ka mag-decide, hindi ka madaling ma-distract, na-identify mo kung ano yung distraction sa hindi, mga ganon. Tapos spiritually, ayun, nilagay ko rin dito na dapat, nakikinig ako mga sermons, nagbabasa ako ng Bible, ng Quran, para lumawak din yung yung knowledge ko. Tapos connection siya kay God eh. Tapos ito pa, financially, ano ba yung napipicture ko na version ko na financially na made it na. So nilagay ko dito, meron akong stable income, na ma-manage ko yung budget ko, yung pumapasok at lumalabas, wala akong bad debt. Meron mga good debt eh. Lahat alam mo yun, yung bad sa good debt. Yung mga utang na uutang ka ba para sa luho? Uutang ka ba para sa yung parang credit card bills mo, saan ba siya napupunta? Mga ganun, dapat ma-identify mo yun kung tama yung way mo ng pag-uutang. Hindi yung uutang ka lang para makabili ka ng gusto mo. Mga ganun ba? So socially yun, have a good life status, good relationship with other people. Sabi nga nun, mas maganda kung marami kang makakamayan. Parang kumbaga, ayun, nakamayan kita, ibig sabihin, parang may network ako sa'yo, ganun, or may tiwala ako, may respeto ako, parang ganun ba? Na kasi kumbaga, magandang yung kinakamayan, at huwag ka makikipagkamay nung nakaupo. Ganun yung kailangan tumayo ka. Oo, nakatayo ka. Ginawa yun nung financial advisor. Sabi mo, parang Nakaupo? parang hindi pa to. Hindi pa to sanay. O, tas dito, isulat mo rin, ano yung mga bagay na gusto mo, material, lahat ng bagay na, basta bagay na gusto mo, like, bahay, kotse, big bike, lahat, isulat mo, like, kumbaga i-diary mo na, ito yung mga bagay na gusto ko. Kung sa akin naman, Trey, kung paano ako mag-diary, by notes. Paano notes? Notes lang. Tinatype ko na lang, hindi ko na... Notes. Okay lang yan. Basta, whatever it is. Basta kung ano yung nag-work sa'yo. Ako kasi mas gusto kong sinusulat talaga eh. Oo, kasi dun ka sanay. Oo, dun ako sanay. Tapos, eto pa. Ano yung i-get through kung anong kailangan mong lagpasan. Nilagay ko dito na kailangan mong malagpasan yung mga rough days, sadness, sleeplessness, pain of suffering, laziness, depression, saka overflowing emotion. Ayun yung ayun yung nangyari sa akin kagabi. Bakit di ako makatulog? Shit. Parang may gumagambala sa akin. Kung matulog, tangina, may parang naiisip kang solusyon sa problema mo. Ayun nga, kailangan mo siyang malagpasan. Ayun yung sabi ni Frank na tumatak sa akin. Huwag mong tulugan yung problema. Ay, huwag mong tulugan yung naiisip mong idea. Kumbaga, lapag mo, notes mo, sulat mo. Tapos, nung nasulat ko na doon na ako inagto kasi pagpaga na ako nandun sa notes eh. Ayun nga, di ba? Yun yung i-accept natin ngayon na tangina, okay lang na masakit yung katawan ko. Kasi alam ko may ginawa akong okay kahapon, di ba? Ito, di ako nagreklamo na yung parang, tangina pre, ganyan. Gago, mas masakit pa nga yung katawan kapag walang ginagawa eh. Talaga. Parang hindi ka makahinga ng maayos kasi hindi ka productive nung araw na yun. Alam mo mas masakit? Kasi hindi, yung mo pa, yung pag-iisip mo pa na, shit, wala akong ginawa ng araw. Overthink na naman. Mas masakit yung pain of regret kaya sa pain of discipline. Okay. Like, di ka nga feeling comfortable ka nakaraang mga taon pero hirap na hirap ka ngayon, di ba? Tapos yun pa, lagay ko dito. Imagine mo pa yung iba na ngayon lang talaga gumagawa ng paraan, pre. Tapos mga na sila, 30, mga 40. Hindi,
kumbaga ano sila, Bagong ano, sink or swim talaga sila, like nangangapa sila sa ano. Ganun, ang hirap nun, pre. Kasi akala nila, pagtapos mo ng school, nakalaya ka na sa trap. Oo. Hindi nila alam, nasa mas malaking trap ka lang. Ang sim. Wala ka pa sa labas ng matrix. Ang sim. Hindi ka pa nagpapagalaw, hindi ka pa, wala ka pang talagang freedom. Sinisip na, finally, proudest moments, ganyan. Oh, syempre, matutuwa kasi mahirap rin talaga matapos yung school. Sinisipin, tangina, mula bata ka hanggang pagtanda mo, nag-school ka, tapos paglabas mo nun, dun pa lang pala magsisimula. Kala mo tapos na yung mga hindi ka makatulog, Kasi tinest lang dun yung discipline.